Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Tayo kasi nawawala yung yung mga props. Pwede ba yung lagyan ng spasyo? Put po tayo dito. Wala po kayo rito. Hindi. Masyado po matatakpan sila. Papalawag mo na lang. Ma'am, usap dito. Wala sa kaya para makagaya sa Okay? No. Okay? Yes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magpapasalamat ako sa lahat ng Ma'am, na narito para pagpilitin na po ang anak ko, makakakit lahat. Salamat sa inyo. Magpa-filing pa lang, ganito na kadaming tao. Tuwapos ko, hit sa lahat, sinamahan ko ng narito na 95 years old lang naman. At siya yung tunay na politiko sa aming pamilya. Kaya andyan ang kalaban ng aming mga mayor ng Ilocos Norte, Ibig Manalo. Talaga naman ang dala ng nanay ko ay yung kanyang swerte. Kaya tuwan-tuwa po kami. Nanggaling kami sa simbahan na pinupuntahan ko ng bata kasi pinangalan sa lola ko dyan sa Lady of Remedy. Ayan, Spirit of Remedy. Kaya nanggaling po kami, matapos yun, hindi kami ng blessing sa Apo Padin. Tapos pumasok na dito sa Manila Hotel. Nag-rehisto po ako at nag-file po ako sa ilalim ng Partido Nacionalista pagkat yan naman ang aking partido mula sa Paul. Hindi naman ako nag-resign at ang akin na lamang ay hindi kumampi sa anumang alyansa. Ang problema kasi kapag nagkaroon ng lalala, nagkakaroon ng linya, nagkakaroon ng buhit sa lupa, kung hindi ka tatawid, hindi makayari talaga. Dahil nagkakalaban-laban lahat, alam naman natin yan. 5 yung partido sa isang pangkat, meron 3, 2 partido sa kabila. Mahihirapan ako sa ganoon dahil gusto ko, kausap ko lahat. Ang sinasabi, matapang raw ako, sabihin na nga mataray, okay lang. Pero hindi ko ako palaaway. Gusto ko talaga na nag-uusap-usap lahat ng kaibigan ko, lahat ng malapit ko sa buhay, sa lahat. Gusto ko na pupuntahan, nakakausap, at na pagsisilbihan ng lahat. Kaya para sa akin napakahalaga na talagang makausap ang bawat isa, bukas sa lahat ng sektor, malaya at matatag, upang ang kakampihan ko lamang ay ang sambayan ng Pilipinas. Sen, clarification lang po. Yung pagkalas po ninyo sa alyansa, yung sa para sa Bago Pilipinas, may basbas po ba yun ng nasyonalista? Hindi. Walang basbas, pero wala namang pagalit. So, okay lang kasi independent kong decision yun. At mananatili pa rin kaming Tres Maria sa nasyonalista, si Camille at si Pia kasama ko. At pa rin kaming babae sa nasyonalista. Pero hindi ko pa alam kung kailan ako sasama. Ako sa palagay ko, iikot na lang ako. Paano kung dahil ako ng lokal, kasama po ako.
At sa lahat ng mga kaibigan, sana hindi kayo magbago. Ma'am, When you- after po ba yung mag-resign dito sa Alyansa Bagong Pilipinas, nagkausap po ba kayo ni Pangulong Marcos? Hindi pa kami nag-uusap eh. Yun na nga yung sinasabi ng nanay ko. Ang nangyari kami andito. At nagsabi naman siya na suportado pa rin ako. Kaya papasalamat ulit. When you said, ma'am, na mananatili po kayong Tres Marias, does that mean to say na may pag-uusap na between the three of you? Di ko pa nakakausap si Senator Pia, pero kami ni Camille, mananatili kaming nationalista. Si Senator Pia, ganun din naman. Ang para sa akin lang, para hindi malagay sa alanganin ang ating Pangulo at yung iba pang opisyal, yung mga kasangga ko sa iba't ibang partido, para hindi na makalinlangan kung namamangka daw ako sa dalawang ilog. Hindi ganon. Nais ko maging ilog kung saan magtatagpo lahat ng tubig. Para alam naman ninyo, kapag meron kayong kaibigan o dalawang kaibigan na nagkakatampuhan, nagkakagalitan, hindi nagkakaunawaan, hindi ka naman kakampi para lumaban dun sa isa o gagatungan yung isa para palalain pa yung away. Hindi naman yun ang gawain mo eh. Lahat ng kaibigan ko talagang nananatiling kaibigan pa rin, barkada pa rin. So, parang ganun ang feeling ko, ganun lang kasimple yun eh. Pero yung pagkalas po ninyo, ma'am, hindi po ba kayo napapahala na maapektuhan yung ratings po ninyo sa survey? Tama naman yun. Pero sa ngayon, ang mga survey, mga rating, napakaaga pa eh. Hindi natin alam kung ano talaga yung kahihinatnan. Para sa akin, tuloy-tuloy lang ang magtatrabaho. Yun naman talaga ang ginagawa ko. Ikot lang ako ng ikot. Sige lang, kinakausap lahat. Nakikisuyo sa iba't ibang sektor kung anong maitutulong. Halimbawa, ngayon, nandito yung mga senior citizens, marami po tayong lolo. Nagpapasalamat sa akin kasi ang dami daw nilang natanggap, yung expanded centenarian, yung kanilang senior citizen social stipend. Kahit pa paano natulungan ko, ngayon, andito rin yung PWD, kasama na rin ang solo parents, sila naman daw. Ayun, to be continued. Ganun din, yung ibang farmers natin, pagkat nag-umpisa tayo dun sa agrarian reform, malaking bagay kasi yun, na magkaroon ng titulo sa wakas at mabura na ang kanilang bilyong-bilyong utang. Wala namang pambayad. Isipin nyo, tika-tikadang kinokolekta. Nag-umpisa yan nung panahon ni Presidente Duterte, nung panahon ng pandemic, talagang tinanggal lahat ng penalty sa bayad ng interest. Abay sabi ko kay Presidente Bongbong, ituloy na natin yan. Kaya ngayon, wala nang mga utang at nabibigyan na ng titulo. Pero to be continued din kasi alam naman natin, yung ating mga magsasaka hirap na hirap, may titulo nga pa rin. Paano? Wala namang pambili ng binhi, wala namang pambili ng abono pagkamahal-mahal, pati na yung gasolina. So, to be continued ang ating mga projects at yung mga young farmers, marami sa kanila na tuklasan natin at talagang may sariling talino, may mga projects. Abay ngayon, level up naman sila. Dapat to scale para marketing na sila. Yung iba, talagang agresibo pang gusto mag-export. Tulungan natin. Ano po ang answer question, nyo ma'am? doon sa pagpapakot ng Ma'am, Vice President Sara Duterte? Ay, alam niyo yung mga survey ngayon, kanya-kanyang survey. Mahirap mag-comment, di ko alam kung alin paniniwalaan. At higit sa lahat, napakaaga para sa politika. Alam naman ninyo yung politika natin sa Pilipinas, parang basketball. Last 2 minutes. Malayo-layo pa tayo sa last 2 minutes. Pero sakaling pala rin, Sen, na muling makabalik sa Senado, ano po yung batas na unang-una ninyo na ipapanukala? Ako nakatutok sa pagkain. Problematic talaga yung pagkain. Gusto ko talaga tulungan ng ating marginal farmers para bumagsak ang presyo dito sa mga syudad. Hirap na hirap ang ating mga nanay at talagang kapos sa cost of living, sa kataasan ng bigas, ng mga bilihin. Kailangan gawa natin ang paraan na bumaba at napaka-importante niyan. At ang recommendation ko nga, wag lang ayuda na hindi naaasahan, na limos-limos lang at barya lang ang pinagmumukod. Ano kaya gawin na natin yung ating mga mangingisda at mga magsasaka, kahit karampot lang, bigyan natin ng sweldo na naaasahan nila na kahit papano
yung kanilang kinikita ay maging sapat para sa pamumuhay. Ganun din sa ating mga social stipend, palawakin natin yung 4Bs, hindi lang ayuda na bigla-biglaan, na minsanan, kundi yung naaasahan para makapagplano sila ng buhay. At naaawa naman ako, kailangan na may dignidad ang Pilipino pagkat hindi naman tayo tamad. Gusto natin magtrabaho. Konting tulong nga lang. Ma'am, kailan po ibibigay yung National Commission of Senior Citizens sa mga matatanda po namin? Ano ba? National Commission of Senior Citizen po? Ano? Yun pong ayuda yung ng tanong? National Senior Citizen po. Palagay ko inaayos naman. Nagkaroon kami ng budget hearing. Maayos naman po. So, unti-unti naman nasa-solve yung mga problema nila. At katulad ng sinasabi ko, ayoko kumakampi. Sana magkaisa na sila. Senator Amy, ano po masasabi niyo sa pagkakapirma ng kamakailan na Ay, natutuwa ako. sa masunod na sunog po, kayo po ay nakabalik po sa posisyon. Ang akin, napakarami natin batas. Maganda naman yung batas ng mga dati. Kaya lang, wala naman na dedemanda. Wala naman na kukulong. Ang tagal-tagal na ng batas mo, 15, 16, wala naman na kukulong, wala naman na prosecute. Eh bakit naman ganon? Ano po yung panawagan mo sa mga... Okay, so ang sinasabi ko sa bagong batas, mas mabisado, mas matindi ang mga parusa, sana naman magkaroon tayo ng enforcement. Doon nagkukulang eh. Maganda nga yung batas, eh, hindi naman pinupursige, wala naman nahuhuli, wala naman nakukulong. Ang dai-dai ng pangalan na binigay ng mga smuggler, ng ating mga media, may address pa, merong pangalan pa ng korporasyon at bodega. Wala naman nahuhuli. Eh bakit ganun? From 2015 hanggang ngayon, ilang taon nang lumipat, magsasyam na taon, wala pa rin nahuhuli kung hira. Kaya sa palagay ko, yan na ang dapat gampanan ng aming mga iba't ibang investigative at prosecutorial agency. Kung kayo po dito ng pagkataon na maihamak dito sa ano kulang po ito? Ano po yung mga tutupad niyo? Hindi ako, mambabatas po ako, hindi ang pulis. Oo. Sa NBI na yon at saka sa DA, pag sumikap sila, yung Bureau of Customs, kayo ang pinuturo, hindi na daw smuggling, kundi mismo yung official sa customs ang tumitira. Nakaka-nervous naman itong mga tinuturo nila. Huwag naman sana kasi nawawalan ng loob ang ating mga magsasaka, hindi nabebenta ang kanilang ani. Eto nga, binabangyo kami ng matindi sa Ilocos Norte, yung Batanes, pati yung Cagayan. Underwater po sa kasalukuyan, tangay lahat ng ani at lahat ng itinanim nawala. Sa loob sana ng 2 linggo, mag-aani na. Abay, bigong-bigo dahil nga underwater ang buong norte. Kaya eto nga, ang ating mga problema, napakatindi ng extreme weather, itong climate change, kaya kinakailangan talaga tulungan natin ang ating mga magsasa at sa ganyang paraan, maibabagsak natin ang presyo. Hindi importasyon ang solusyon. Ang tunay na solusyon ay yung mga sariling atin na mambubuti. Thank you po. Thank Okay, you. maraming salamat. Thank you po. Sana